Maayong gabi, ma-open na gabi, magandang gabi sa lahat. Welcome sa ating unang module series para sa ating unang module. Okay? So bago natin talakayin ang ating unang module, bigyan muna natin pansin ang course title, course description at ang inaasahang outcome sa ating unang module. Okay? Ang ating course title of course ay Panitikang Filipino. Okay? Ang course description, batayang kurso sa kasaysayang pampanitikan na nakatuon sa pag-aaral na pagkaunlad ng panitikang Filipino mula sa panahong aborihinal hanggang sa panahong kontemporaryo o sa kasalukuyan. Okay, layunin ng kurso na una, makilala, mabasa at maranasan ang mga ilang katangi-tanging kwento, tula-dula at iba pang makabagong akdang Filipino. Kalawa, matukoy ang kultura at pagpapahalagang Filipino na masasalamin sa mga akda. Ikatlo, mapalawak ang kasanayan sa pagnilay-nilay, analytical, at pagsusuri, critical sa wikang Filipino. Pang-apat, maisulat at maipahayag ang damdamin, palagay, puna at pagsusuri sa mga akdang binasa. Panghuli, makapagsaliksik tungkol sa isang akda, author, at makapagsulat ng isang akademikong papel sa larangang ito. So ito yung mga inaasahan sa katapusan ng ating kurso. Okay? Panganda ko na tayo sa ating unang module. Okay? Ang unang module ay tulay sa nakalipas at kasalukuyan. Masasabing isa itong tulay sapagkat dito natin makikita ang kaunting koneksyon ng hinaharap mula sa nakaraan. Binulatlat sa paunang module ang iba't ibang pagpapakahulugan ng mga dalubhasa tungkol sa kung ano ang panitikan. Kung kaya, medyo nagkaroon kayo bilang mga mambabasa ng ideya kung ano ang magiging laman ng panitikang Filipino. Isiniwalat rin sa unang module na sa katapusan ng module ay kayo bilang mga mag-aaral ay nalalaman ang iba't ibang pagpapakahulugan sa panitikan, natutukoy ang mga katangian at elemento ng iba't ibang uri ng panitikan, nakikilala ang iba't ibang terminolohiyang pampanitikan at nakakagawa ng isang akda na sumasalamin sa natutuhan sa kasaysayan ng panitikan. Okay, so yun yung sinunod natin sa unang module, yung 4 na layunin, no? Hindi lang isang tulay ang unang module, bagkus isa rin itong bintana sa mundo ng mga akdang inaasahan ninyong mababasa sa kalaunan. Okay? Kung kaya't inyong mapapansin na may 3 gawain na nakapaloob sa unang module na maaaring binigyan ninyo ng pansin o kaya binawal-liwala. Pero, syempre, binigyan ninyo ng pansin sapagkat sinagutan nyo nga. Bukod sa pre-test at post-test na siyang sumukat sa inyong mga dati ng alam patungkol sa panitikan o kaya yung mga idea ninyo tungkol sa panitikan, meron pang ibang mga gawain na napasama sa ating module, no? Ang mga gawain ito ay sumukat sa inyong kakayahan na analytical at critical na pag-iisip. Sa totoo lang, hindi madali ang paggawa ng isang module. Kung kaya medyo natagalan ako bago ko pa ito naipasa sa inyo sapagkat kailangan ng mabusisi at talagang malalim na pag-iisip sapagkat kailangang maiangkop ito sa inyong antas. Dahil dito, kung ano man ang inyong pakiramdam o kaya'y nararamdaman, mga obserbasyon, mga reaksyon sa kasalukuyang takbo ng edukasyon, isipin nyo din ang bigat na daladala ng mga guro, ng mga propesor, at kung sino pa mang mga edukador para mahatid lamang ang dekalidad na edukasyon. Okay, so ngayon, dadako na tayo. Ito na yung bibigyan natin ng focus kasi ito naman talaga yung pinaka-rason kung bakit tayo gumagawa ng video instead of Google Meet nga, di ba? Kasi, pero itatry pa rin natin next meeting, okay, na magkaroon tayo ng
Google Meet app. Kasi nga ito, medyo natagalan din paggawa ng video sapagkat kailangan kong isipin, kailangan ko pang ihanay kung ano po yung sasabihin ko. Tsaka ang hirap na mag-video, tapos magulo yung paligid, maingay, kailangan ko siyang i-take o kunin na medyo payapa na ang paligid, no? Wala nang medyo maraming sagabal. Okay, so una muna nating i-discuss yung pre-test. Okay, so sabi ko nga kanina, yung pre-test ay sumukat sa inyong mga dating alam. Ngayon, meron lang, nakapaloob sa module, meron lang 10 bilang ng pre-test. So, hindi ko pa talaga lahat na check. Siyempre, kung nakikita ninyo dito, ang dami-dami ko pang titingnan na i-check na mga modules. Kasi tatlong course, BS English, Math, and BEd. Okay? So, i-discuss muna natin itong unang ang pre-test. Okay, kung susukat ito, kung talaga bang meron kayong natipon o kaya meron ba kayong mga idea o kaya meron na ba kayong mga dating alam na patungkol sa panitikan o kaya sa panitikang Filipino. Okay, so unang tanong, bunga ito ng malikhaing guni-guni, ginigising nito ang iba't ibang pandama, umaantig din ng damdamin at humahamon sa isipan. So meron tayong 4 na pagpipilian, maikling kwento, nobela, balirala, panghuli panitikan. Siyempre, yung sagot dito panitikan, no? Malikhaing guni-guni. Okay, ginigising nito ang iba't ibang pandama, umaantig din ng damdamin at humahamon ng isipan. Okay. Dahil nga, yung sa ating kaalaman, di ba, ang panitikan ay tumutukoy sa mga sulatin, kaya mga nababasa. So, sa kalaunan, pwede na rin ang panitikan, pwede mo na din siyang ikonekta sa mga napapanood at napapakinggan. Okay? Kasi yung simpleng tula o kaya yung simpleng kwento, pwede siyang gawing kanta o kaya gawing pelikula o yung nobela, ginawang pelikula. So, napapanood mo na siya, napapakinggan mo na siya. So, hindi lang siya nababasa. Okay, kilala din ito bilang talaan ng buhay sapagkat dito na sisiwalat ng tao sa malikhaing paraan ang kulay ng kanyang buhay. Yung pagpipilian, ganun pa rin sa unang tanong. So, ang sagot naman sa ikalawang tanong, very obvious, no? Panitikan pa rin. Okay? Nagsisiwalat. Okay? Naging talaan. Kasi nga ito yung naging paraan kung paano nyo ipapahayag ang inyong mga damdamin. Ganito rin yung naging paraan ng mga author, ng mga manunulat, at ng mga kung sino pa ang gustong magpahayag ng kanilang damdamin. Ginagawa nila ito sa pagsusulat, sa pamamagitan ng panitikan, sa pamamagitan ng tula, sa pamamagitan ng maikling kwento, sa pamamagitan ng isang talumpati o kaya isang nobela. Okay, ikaapat, isa sa mga sumusunod ang pinakakilalang akdang pampanitikan sa buong mundo. Meron tayong 4 pa rin na pagpipilian. Una, Kalupi. Ikalawa, Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon? Ikatlo, El Cid Campeador. At ikalima, Gapo. So, tinutukoy nito, ang tinutukoy ng katanungan ito ay ang pinakasikat o pinakakilalang mga akdang pampanitikan, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So, sa librong ito, o kahit sa anong libro, nailahad, okay, naipakilala na mayroong 12, hindi 22, 12 akdang pampanitikan pandaigdig na talagang sikat, okay, kilala ng lahat, at ito talaga yung parang batayan ng isang magandang akdang pampanitikan. So, ang sagot dito ay El Cid Campeador. Isa itong akda mula sa bansang Espanya. So, sabi ko nga, merong 12. So, kayo na yung magsaliksik, no? Unang gawain para sa module series ngayon. Isaliksik ang 11 pang mga
akdang pampanitikang pandaigdig na kilala. Okay? So, meron na kayong binigay na isa, Il Cid Campeador. So, yung 11, hahanapin ninyo. Okay? So, meron kasing 12. Okay. So, dako na tayo sa pang-5. Base ito sa mga bagay-bagay sa kapaligiran, isa sa matandang anyong nakilala. So, yung pagpipilian may kwento, nobila, tula, kasabihan. So, yung sagot, kasabihan. Kasi, dati pa, hindi naman alam ng mga ninuno natin na yung palang mga sinasabi nilang payo, kaya binibigyan nilang parang mga kasabihan, iyon ay isa palang bahagi na ng panitikan. Yung kasabihan nga. So, pinakamatanda talaga siyang uri. Ang panitikan ay maaaring lipat, dila o pasulat. So, dito medyo nagkamali ako. Merong typographical, hindi talaga typographical, but mali yung naibigay kong pagpipilian. So, yung sagot wala sa pagpipilian, kaya ang tamang sagot kasi dito sa ika-6 na tanong, ang panitikan ay maaaring lipat, dila o pasulat kapag ka ito ay batay sa panahon. Pero yung binigay kong pagpipilian, batay sa anyo, batay sa angkop, batay sa elemento, batay sa konsepto. So, wala sa binigay kong pagpipilian yung tamang sagot. Okay, so, pang-7. So, ang panitikan ay maaaring mauri bilang tuluyan o patula. Okay. So, saan ba ito? Batay ba sa angkop? Batay ba sa anyo? Batay sa elemento? Batay sa konsepto? So, yung tamang sagot ay batay sa anyo. Okay. Kinikilala ito bilang paulit-ulit na tunog sa isang katinig sa tula. Kakalasan, aliterasyon, alusyon, asonasyon. Ito yung mga pinagpipilian or pinagpapilian dito. Pero yung tamang sagot ay alusyon. Okay. Paulit-ulit na tunog ng isang patinig sa tula. Yung pagpipilian ay kakalasan, alusyon, aliterasyon, at yung panghuli ay asonasyon. So, yung sagot ay asonasyon. Okay, so yun yung pre-test. So, hindi pa natin siya medyo further discuss, no? Malalaman din natin sa kalaunan yung mga tanong dito. Ang talagang explanation sa mga tanong ay kung atin babasahin pa at saka sasagutan yung mga susunod na gawain sa unang module. Okay, so yung lesson map natin, panitikan, okay, ito natin dito. Batayang konsepto, katangian at elemento, then terminolohiyang pampanitikan. Okay, so yung unang gawain na binigay ko dito, kaya sabi ko kanina, mahirap talaga pumili, bumuo ng isang module. Especially kapag sa katulad na ninyo, no? Medyo kailangan mong iangkop sa kakayahan. Okay? Sa kakayahan ninyo. Okay? So, ang unang gawain ay pamilyar sa ating lahat yung ibinigay ko. Cheat. Okay, diba? Isa itong kanta, no? So, meron ngang parang version natin ng kantang ito. So, bakit ko pa ito binigay? Kasi nga bahagi ito ng panitikan. Ngayon, ang ating discussion ay dito na natin sa mga gabay na tanong ipo-focus. Okay, unang tanong sa akdang ito. Ano ang maaring koneksyon ng binasa sa panitikan? Ipaliwanag. So, yun na nga yung binasa natin. Cheat. Okay? Ano bang koneksyon nito sa panitikan? Okay. Ang cheat, sabi ko nga, isa itong awitin. Okay? So, awiting bayan. Kasi hindi natin alam kung sino ba talagang nagsulat. Okay? Mula pa noong kanununuan, kinakanta na ito hanggang naipasa sa susunod na mga henerasyon. Ngayon, anong koneksyon ng binasa sa panitikan? Kung ito ay isang awiting bayan, isang folk song, okay? So, yun yung koneksyon. So, bahagi siya ng panitikan. Okay? Ngayon, ikalawang tanong. Ang nabasa ba ay isang halimbawa ng tula
Bakit? Ipaliwanag. Ang sagot ay oo. Isa siyang bahagi ng tula. At ito ay isang tula. Actually, tinatawag siyang tula-awit. Tulawit. Okay? So, maalala natin, kadalasan, nung panahon ng ating mga ninuno, ang tula ay may tunog. May kaakibat na tunog. Kinakanta. Okay? Kinakanta siya. Hindi lang siya binabasa, hindi lang siya nilalagyan ng sukat at tugma. Kundi meron siyang tunog, kinakanta siya. May himig. Sinasaliwan ng himig. Kaya yung chichirichit, isa siyang tula-awit. Okay? So, tula ang chichirichit. Okay. So, malalaman din natin sa ikatlong tanong, bakit ba siya naging tula? Batay sa iyong naintindihan sa binasa, ano ang nais ipahiwatig dito, ipaliwanag? So, ngayon malalaman na natin. Merong, di ba sa tula, may mga bahagi ng tula. Meron tayong tinatawag na saknong. Okay? Ito yung tumutukoy sa mga taludtod. Yung taludtod, yung bawat linya. Okay? So, mayroong 1, 2, 4 na saknong ang chichirichit. Ngayon, kung ating mapapansin, bakit ba siya naging tula? Kung kakantahin natin o kaya kahit basahin na lang natin, chichirichit, alibangbang, salagintot, salagubang, ang babae sa lansangan, kung gumiri parang tandang. Kung mapapansin natin, bawat hulihan salita sa bawat taludtod ng bawat saknong ay may tugma ang nangyayari. So, nagkakaroon ng tugma. Okay? Isa sa mga elemento ng tula, di ba? Tugma. So, kung magkapareho yung tunog sa bawat hulihang salita ng bawat taludtod. Okay, pasok. Okay, so, meron kaya itong sukat? Chit, chirit, chit. Alibangbang. Okay? Salagintot. Salaginto, salagubang. Ang babae sa lansangan, kung gumiri, parang tandang. So, may sukat. Wawaluhin yung sukat. So, may tugma, may sukat, kaya pasok sa banga ng tula. Okay? Kaya tula po ito. Tula at the same time, awit, kaya tula-awit. Okay. Ngayon, nasagot na ha. Isa itong tula kasi nga may sukat at may tugma. At saka nung unang panahon, nakasanayan na ang bawat tula talagang kinakanta, may tunog, may saliw na may saliw na tunog at may sinasaliwan ng himig ng tunog. Kaya 'yon. Ngayon sa ikatlong tanong, ika-clarify natin batay sa iyong naintindihan sa binasa, ano ang nais ipahiwatig nito, ipaliwanag. So kailangan sa pagsusuri ng isang tula, kailangan mo siyang suriin sa bawat saknong. Sabi ko kanina, meron siyang 4 na saknong. Paano ba yung pagsuri? Of course, babasahin mo ulit. Babasahin mo ulit yung bawat saknong, yung bawat taludtod sa bawat saknong. Okay? Chichirichit, alibangbang, salagintot, salagubang, ang babae sa lansangan, kung gumiri parang tandang. Santo ninyo sa pandakan, putusin ko sa tindahan. Kung ayaw kang magpautang, ubusin ka ng langgam. Mamamama, namamangka, pasakayin, yaring bata. Pagdating sa Maynila, ipagpalit ng manika. Ali-ali, namamayong, pasugukin, yaring sanggol. Pagdating sa Malabon, ipagpalit ng bagoong. So, ayun. So, kung isa-isahin natin, ang implikasyon, no? Ang implikasyon ng chichirichit, naglalarawan sa paligid. Okay? Kung ano ang nakikita ng may akda sa kanyang paligid. Isang bintana sa nakaraan, ang chichirichit. Sabi ko kanina, hindi natin alam kung sino ba talaga yung nagsulat. Kasi anonymous yung yung author ng chichirichit. So, naglalarawan. So,
nilalarawan niya ang kanyang mga napansin o nakikita sa paligid noong unang panahon. So, ano pang kapanahunan ito?